Pinututulan ni Tyler Perry ang alegasyon ng sexual na pang-aabuso ng isang modelo. Sa isang bagong legal na dokumento, sumagot si Perry sa multi-milyong dollar na kaso na isinampa laban sa kanya. At ipinapaliwanag niya sa korte na maraming dahilan kung bakit dapat ibasura ang mga paratang na ito. Welcome sa Sidebar na inihahatid ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Sige, kailangan ko lang sabihin na panahon na naman ng buwis, lagi nakaka-stress. Maaring may utang ka pang buwis, maaring hindi ka pa nakakapag-file ng returns, maaring kumuha ka ng pera mula sa iyong 401k, o baka may biglaang bayarin ka, anuman ang dahilan. Pareho lang ang kalalabasan. Lumalaki ang penalties, tumataas ang interes. Pwede kang magkautang ulit ng walang plano. Ang IRS, hindi sila naghihintay. Pwede silang magkolekta sa pamamagitan ng pagkalta sa sahod o pagsamsam ng ari-arian kahit walang paintulot mo. Pero sa mahigit 15 taon sa negosyo, nakita na ng Tax Network USA ang lahat at naresolba na nila ang mahigit $1 billion na utang. Kahit gaano pa kalaki ang halaga, tinutulungan nila ang mga nagbabayad ng buwis na makabalik sa ayos. At kaya rin nilang gawin yon para sa'yo. Pero kailangan mong tumawag na yun din. May libreng investigation, call sila kasama ang IRS, tapos gagawa ng malinaw na plano para sa'yo. Huwag nang hintayin ang susunod na sulat mula sa IRS. 8-6-6, 9-1-4-5-48. O bisitahin ng tnusa.com/lc o i-click ang link sa ibaba. Mayroon na namang umiinit na kaso si Tyler Perry. Ang actor-director ay tumutugon sa iniulat na $77 milyong na kaso na isinampa laban sa kanya noong Disyembre ng nakaraang taon sa California State Court. Sa kanyang legal na sagot, ipapaliwanag ko mamaya ang ibig sabihin niyan. Napaka-espesipiko nito. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang ipinaglalaban niya, okay? Pero una, kailangan ko munang ipaliwanag ang sitwasyon. May modelong aktor na si Mario Rodriguez na nagkaroon ng maliit na papel sa pelikula ni Tyler Perry na Boo a Medea, Halloween noong 2016. Kinasuhan ni Mario Rodriguez si Tyler Perry ng sexual na pang-aabuso, sexual na pananakit, sinadyang pagdudulot ng emosyonal na hapes at kapabayaan sa pagpapanatili. May iba pang binanggit sa kaso bukod kay Tyler Perry. Kasama rin sa kaso ang production company niya at Lionsgate, ang studio na nagdi-distribute ng kanyang mga pelikula. At sa madaling salita, inaakusahan sila na alam nila ang umano'y hindi tamang pag-uugali niya at hinayaan lang ito. Kaya ano ba ang mga pangunahing paratang? Ayon kay Rodriguez, ginamit ni Perry ang pangakong magkakaroon siya ng mga roles sa Hollywood para i-groom siya, para magpakita ng sexual na motibo, hawakan siya at abusuhin siya ng sexual. Inilalarawan ng kaso ang umano'y pattern ng pag-iisa sa kanya, panghihimasok sa mga trauma niya nung bata, at pagtaas ng pisikal na kontak at tahasang alok na sexual. Sa madaling salita, sinasabi ni Rodriguez na gusto siyang makipagkita ni Perry para pag-usapan ng pag-aalok ng acting role sa kanyang produksyon. At sinabi pa raw ni Perry, "Alam mo Mario, hindi ako masamang tao na makilala at makasama mo sa panig mo." Pero sa totoo lang, ayon kay Rodriguez, sinasabi niya na lahat ito ay palabas lang dahil ang totoong gusto raw gawin ni Perry, ayon sa kanya, ay abusuhin siya ng sexual. Nabanggit niya ang tungkol sa personal na interes, isang personal na atraksyon, at binigyang diin niya kung paano karamihan sa mga ito ay nangyari sa bahay ni Perry tuwing bumibisita siya roon. At tinatanong daw siya ng direktor ng pelikula ng mga personal na tanong, ayon sa kanya nangyari raw ito minsan. Sabi raw ni Ginoong Perry, "Marami kang dinadalang trauma, maniwala ka man o hindi, marami tayong pagkakapareho." Sinabi ni Ginoong Perry kay Ginoong Rodriguez na tumayo at sinabing, "Halika pare, yakapin kita." Yinakap ni Ginoong Perry si Ginoong Rodriguez at sinabing, "Hindi mo kasalanan." Hindi naiwasan ni Ginoong Rodriguez na maramdaman na ginagaya ni Ginoong Perry ang sikat na eksena ni na Matt Damon at Robin Williams sa pelikulang Good Will Hunting noong 1997. Ayon kay Rodriguez, naging pisikal na mapanghimasok ang mga pagkikita nila kay Perry. Mga paratang na hinahaplos ni Perry ang kanyang mga balikat, hinahaplos ang kanyang dibdib habang nagbibigay ng mga komento, mga malisyosong komento at maging ang paghima sa kanyang panloob na hita. Nang hindi na komportable si Rodriguez, ayon sa kanya, naging mapilit si Perry at sinabing, "Mag-relax ka lang. Pangako mabuti akong makilala at makasama. Mag-relax ka lang at tigilan ng pagiging tensyonado. Pare, kung pupunta ka, aalagaan kita habang buhay at di mo na kailangan mag-alala. Alam kong papayag ka rin sa huli." Inakusahan din niya si Perry na minamanipula ang pinansyal na sitwasyon ni Rodriguez. Di umano'y sinasabing, "Kung papayag ka lang sa akin, aalagaan kita. Hindi mo na kailangang mag-alala kailanman." Ayon din sa alegasyon, ibinahagi ni Perry na siya mismo ay sa kanyang mga salita, naabuso ng sexual noong bata pa siya. At ginamit niya ito para subukang manipulahin o i-groom si Rodriguez.
Iginiit ng reklamo na ginamit niya ang trauma bilang taktika para makuha ang tiwala bago gumawa ng mas malalaking hakbang. Dito raw nagsimulang magkwento si Rodriguez na minumulestiya siya ni Perry, gaya ng paghawak sa binti malapit sa pribado niyang bahagi. At sinasabing, ayos lang yon. Dahil tumanggi si Rodriguez sa mga hakbang, sinabi niyang nawala ang mga alok na papel sa kanya. Batay sa demanda, dahil kinanggihan ni Ginoong Rodriguez ang sexual na advances at pangmumoleste ni Ginoong Perry, hindi na siya kinuha para sa Medias Halloween, kahit napag-usapan na ang mga bagong papel para sa kanya. Isa pang mahalagang insidente noong Nobyembre 2018 ang binanggit sa reklamo ni Rodriguez na nangyari sa bahay ni Perry. Sinundan daw ni Perry si Rodriguez sa kusina. Pagkatapos, maigpit na niyakap ni Ginong Perry si Ginong Rodriguez at paulit-ulit na sinabi sa kanya na maghintay habang sinusubukan ni Ginong Perry na tanggalin ang sinturon ng pantalon ni Ginong Rodriguez. Ayon sa reklamo, matapos hawakan ni Perry si Rodriguez sa maselang bahagi, sinabi ni Rodriguez na tumutol siya at nagpumiglas para makawala. At doon, ayon kay Rodriguez, sinubukan siyang suhulan ni Perry sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng $5,000. Inaangkin din niya na may isa pang hindi ka nais-nais na pagpaparamdam kung saan sinubukan ulit siyang suhulan ni Perry, pati mga text message na isinama sa reklamo. Mahalaga ito sa kasong ito. Kapag tinalakay natin ang depensa ni Perry, tandaan ang depensang yon mula sa mga menseng ito. Sa tingin ko, may ginagawa siyang particular dito. Halimbawa, isa sa mga mensahe sa reklamo ay sinasabing mula kay Perry para kay Rodriguez, "Wala pa akong naririnig mula sa'yo." Nang nagsorry si Rodriguez, sagot ni Perry, "Dapat man lang akong makatanggap ng text kahit minsan sa isang buwan." May mga text tulad ng, "Good night, lubayan mo ako. Gusto kitang bigyan ng maraming S. Hindi ka nagte-text maliban kung may nangyayari." Isang text na nagsabi, "Hindi, may ginagawa ka, nangangamusta lang ang mga kaibigan ko." Sa huli, sinabi rin niyang hindi na siya binigyan ng dagdag na trabaho ni Tyler Perry. Ayon sa demanda, nagpa siya si Rodriguez na lumantad noong 2025 matapos niyang malaman ng tungkol sa kasong isinampa ni Derek Dixon. Ito rin ay tinalakay namin sa sidebar. Dahil dito, si Dixon ay nagsampa ng 260 milyong dolyar na demanda sa California laban kay Tyler Perry sa isyung quid pro quo na sexual na panliligalig at pananakit. Matindi ngayon ang laban ng legal team ni Perry. Tinawag nilang bigong tangka ng pagkamkam ng pera. Pareho rin daw ng abogado sina Dixon at Rodriguez ayon sa ulat. Dinagloon matapos lumabas ang kaso ni Mario Rodriguez. Naglabas siya ng video tungkol sa desisyon niyang magsalita. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Kamusta kayong lahat? Magbibigay lang ako ng update sa inyo tungkol sa balitang nabanggit ko ilang araw nang nakalipas. Gusto ko muli pag-usap sa inyo ng kaunti tungkol sa sexual na pang-abuso at panliligalig at kung bakit ang mga tao ay nananatiling tahimik. Sa matagal na panahon mga kaibigan, ayaw kong magsalita ng kahit ano. Gusto kong ipaliwanag kung bakit ayaw kong magsalita. Nung mangyari ito sa akin, nahiya ako. Natakot ako dahil sa mga paghuhusga at mga tanong na maaring itanong ng mga tao na parang ako pa ang sisisihin dahil nandoon lang ako. Lahat na yon naramdaman ko mga kaibigan. Nung inimbitahan ako ng isang napakalaking direktor, isang napakamakapangyarihang tao na kilala ng lahat, sa bahay niya para pag-usapan ang mga role at mga paparating na proyekto na sinusulat niya. Sabi ko sa sarili ko, grabe lahat ng aking natupad na ang pangarap ko, nasa harap ko na ang pagkakataon. Sobrang saya at dami ng nararamdaman ko sa katawan. Tapos mga pare, nangyari na. Alam mo, nalabag ang mga limitasyon ko. Pakiramdam mo parang may kapangyarihan sa'yo ang taong ito dahil sa sitwasyon at sa oportunidad na lumitaw sa harap mo. At pagkatapos ikaw, at kung paano ka medyo mapapanatiling tahimik ng takot at hindi magsalita. Nanatili akong tahimik ng masyadong matagal. Humihingi talaga ako ng paumanhin pare. Kung agad akong nagsalita, baka may nasagip akong tao na naranasan din ito pagkatapos ko. Humihingi ako ng paumanhin, kahit sino ka man. Sana natapos na ito sa akin kung nagsalita ako noon. Pero humihingi talaga ako ng paumanhin. At nagsasalita na ako ngayon, inilalabas ko na ito at pinag-uusapan na siya ang pinakamahalaga. Kung ganon, hayaan na. Humihingi ulit ako ng paumanhin mga kaibigan kasi hindi ko pa kayang pag-usapan ng iba bukod sa nasabi ko, pero gagawin ko rin. Magbibigay ako sa inyo ng update sa lalong madaling panahon.
tungkol sa buong nangyari ng mas detalyado. Kaya manatiling nakatutok. Salamat sa pakikinig. Pinahahalagahan ko ito. Sige, ngayon naman tatalakay natin ang legal na tugon ni Perry. Ang sagot, sa isang kaso kung saan inilalahad ng nagdedemanda ang lahat ng umano'y katotohanan at reklamo, pati mga dahilan ng aksyon laban sa dinidemanda. Ang sagot ay isang formal na legal na tugon kung saan ang nasasakdal ay umaamin o itinatanggi ang impormasyon, ilang mga punto sa reklamo, at inilalatag din ang affirmative defenses. Ibig sabihin, kung mapapatunayan ko ito, walang paraan para manalo ang nagdedemanda. Pag-uusapan ko pa ng kaunti ang affirmative defenses pero bago yon, kailangan kong simulan sa isang napaka-eksplosibong preliminary statement sa sagot. Quote, ang reklamo ng nagdedemanda ay isang 77 milyong dolyar na tangkang pagkamkam ng pera. Gumagawa siya ng kwento mula sa dekadang kasinungalingan, maling paglalarawan, at mga paratang na walang basehan sa katotohanan o batas. Ginagamit na nagdedemanda ang korte bilang huling paraan para gipitin si Perry at pundohan ng maluho niyang pamumuhay matapos ang taon ng paghingi ng pera kay Perry. Matapos mapili sa maliit na papel sa pelikula ni Perry, 10 taon na ang nakakaraan. Paulit-ulit siyang lumapit kay Perry na parang alkansya, humihingi ng tulong pinansyal para sa kotse, apartment, medical, at iba pang bayarin. Habang nangyayari ito, laging kinukulit ng nagdedemanda si Perry naimbitahan siya sa mga biyahe, okasyon, at magagarbong hapunan sa bahay nito. Dahil sa desperasyon sa pera, inabuso ni Rodriguez ang kabaitan ni Perry sa pamamagitan ng kunwaring pagkakaibigan. Tumigil na si Perry sa pagbibigay sa mga pang-aabuso ng nagdedemanda noong 2025 nang hindi na niya pinansin ang paulit-ulit na hiling nito ng tulong pinansyal. Dahil sa galit sa pagkawala ng kanyang gatasang baka, nag-imbento ang nagdedemanda ng maling kwento na nagkaroon daw sila ni Perry ng dikusang loob na relasyon. Inilihis niya ang totoong dahilan ng bayad para gumawa ng iskandalo sa media. Layunin niyang makakuha ng pera at maging sentro ng atensyon. Patunay ito ng layunin niyang gamitin ang pekeng reklamo para makapanloko at kumita ng milyon-milyon. Nagsampa ang nagrereklamo laban sa Lionsgate, isang sinadyang isamang akusado na walang ugnayan kay Perry o sa nagrereklamo at walang alam sa mga umano'y maling gawain na layong sirain ang diversity. Nagsumite ang mga nasasakdal ng Notice of Removal kasabay ng sagot na ito. Maaring tumutukoy yan, siya nga pala, sa diversity jurisdiction na isang paraan para marinig ng federal na hukuman ang isang kaso. Pag-uusapan pa natin yan ng kaunti pa mamaya. Ngayon gusto kong talakayin ng sagot dahil nagsumiti na ang mga akusado. Maring itinatanggi ni Perry ang maling paglalahad ng mga nagsasakdal at inilalahad ang kabuwang pagtanggi at mga affirmative defense laban sa walang basehang paratang sa reklamo. Kaya ibang-ibang kwento kumpara sa mga paratang sa reklamo, tama ba? Ang una kong naisip ay kung may iba pang mga text message si Tyler Perry, iba pang komunikasyon, o baka may mga saksi pa siya. Para ipakita ito, para ipakita ang sinasabi niyang gawa-gawa lang ni Rodriguez, na parang umaasa lang si Rodriguez sa kanya. Nakakaintriga pag-isipan. Ngayon, wala rito ang sagot. Itong formal na dokumento ay ginagawa ang madalas na nating makita. Ayon sa California Code of Civil Procedure, buong itinatanggi ni Perry ang lahat ng paratang, usapin, at katotohanang nasa reklamo ng nagrereklamo at bawat dahilan ng aksyon. At saka ito ay interesante rin. Itinatanggi ni Perry na si Rodriguez ay nakaranas ng anumang pinsala, danyos o pagkawala para sa layunin ng danyos, tama? Bayad na pera. Sabi ni Rodriguez, nagkaroon siya ng sakit, pagkabalisa, pananakit ng katawan, PTSD, nasirang reputasyon, at emosyonal na pagdurusa. Pero itinatanggi ito ni Perry. Nakikita mo pa kung paano niya ito tinatanggihan. Tatalakay natin yan. Kaya ngayon, nandito na tayo sa puntong inilalatag ni Perry ang kanyang affirmative defenses laban sa mga paratang kung bakit hindi dapat ituloy ang kasong ito. Una, madalas mong makita ito sa halos bawat sagot, halos bawat kaso. Ang kabiguang maglahad ng sapat na dahilan para magsampa ng kaso. Sa madaling salita, ibig sabihin nito, kahit tanggapin mong totoo lahat ng nakasaad sa reklamo, wala pa ring sapat na batayan ng kaso dito. Walang sapat na dahilan si Rodriguez para suportahan ang reklamo ng pananakit, assault, emosyonal na pagpapahirap o kapabayaan sa empleyado. Hindi rin niya natugunan ang mga legal na kailangan. Pangalawang affirmative defense, walang pinsala o danyos. Kaya ito ay katulad ng sinabi ko kanina. Pero ang argumento ni Perry,
ay hindi naman talaga nagdusa si Rodriguez sa alinman sa mga sinasabing ginawa. Kahit pa may iugnay ito kay Tyler Perry, na hindi dapat managot si Tyler Perry dito. Ngayon, interesante ang legal na anggulong ito. Minsan makikita mo yan sa pagsusuri ng sanhi, na pag-uusapan pa natin mamaya. Pero para bigyan kita ng halimbawa, maaari mong sabihin, sige, pinatutunayan ng ebidensya na ang taong nagsasampa ng kaso ay talagang may PTSD. Pero ang kontra-argumento, hindi ikaw ang sani nito. Maaring dahil ito sa X, Y, or Z. Wala silang patunay na ikaw ang dahilan. Tandaan lang natin ito. Ang ikatlong affirmative defense ay bayad sa abogado. Kailangan kong sabihin kakaiba ito dahil sinasabi ni Perry na walang sasay ang reklamo. Ngayon, kailangan niyang kumuha at bayaran ng mga abogado para labanan ito. At hinihiling niyang may balik ang nagastos niya. Ngayon, kahit madalas mo makita yan sa ibang kaso, sa personal kong karanasan, hindi ko pa nakita na ginamit yan bilang affirmative defense sa kategoryang yon. Karaniwan, ang affirmative defense ay tulad ng failure to state a claim o lampas na sa statute of limitations kahit patanggapin nating totoo lahat. Hindi pwedeng umusad ang kasong ito ayon sa batas. Kakulangan ng standing, ibig sabihin, wala kang karapatang magsampa ng kaso. Tingnan mo, baka sa batas ng California, ibang patakaran at dapat mo talagang ilagay yon. Di ako sigurado, baka may sumagot niyan sa komento. Pang-apat, hindi mo na ilahad ang sapat na mga katotohanan para makakuha ng punitive damages. Ibig sabihin ni Tyler Perry, sinasabi niyang hindi na ilahad ni Rodriguez ang sapat na mga katotohanan para suportahan ang punitive damages. Maaring magastos ito. Pinag-uusapan mo ang pagpaparusa sa isang nasasakdal mga danyos bilang parusa. Dahil sinasabi niya na hindi pinakita ni Rodriguez na si Perry ay umano'y kumilos ng may mali siya, paniniil o panlilinlang na kinakailangan dito. Kahit ipagpalagay na totoo lahat ng nakasaad doon. Ngayon, iniisip ko kung papayagan ng hukom si Rodriguez na baguhin ang reklamo at kung sasang-ayon ang hukuman kay Tyler Perry. Pero tingnan natin. Ang ikalimang affirmative defense ay paintulot na talagang interesante. Nakasaad dito at quote, habang itinatanggi ang paratang sa reklamo ukol sa pakikipag-ugnayan, hindi maaaring ituloy ang reklamo o alinmang dahilan ng aksyon dahil pumayag ang nagsasakdal sa pakikipag-ugnayan ni Perry. Tila sinisiguro lang nila lahat ng anggulo. Naisip ko ito nang una kong talakayin ng kaso dahil sa mga text. Lalo na ngayong panahon ng AI kung saan pwedeng kopyahin o imbentuhin. Wala akong nakikitang paratang dito. Sa tingin ko, mahirap patunayan yon. Mahirap talagang sabihin na hindi mo ipinadala o peke ang mensahe, di ba? Paano mo ipapaliwanag ang mga ito? Mahirap bang itanggi ang umano'y interes ni Perry kay Rodriguez o ang tila nilang relasyon? Ulitin ko, paratang lang ito. Si Perry, alam mo, pinangangalagaan niya ang kanyang mga karapatan dito. Hindi niya sinasabi na, oo, inaamin ko ang kahit ano. Oo, inaamin ko na may kontak. Hindi niya sinasabi yon. Hayaan natin na nagrereklamo dito, si Rodriguez. Napatunayan yon. Nasa kanyang pasanin. Interesante ito kasi parang sinisiguro niya lahat ng anggulo. Kailangan ba niyang aminin na oo, may personal na kontak? Pero may paintulot lahat. Kaya imbes na diretsong pagtanggi, alam mo, imbes na sabiing, hindi ko siya kailanman inimbita sa bahay ko, hindi ko siya hinawakan, puro kasinungalingan. May bahagi ba na aminin niyang, oo, pumunta siya dito? Oo, hinawakan ko siya, pero pumayag siya. May paintulot yon. Kawili-wiling pag-isipan. Ika-anim na affirmative defense. Kabiguang bawasan ng pinsala, isang karaniwang depensa sa mga kaso. Sa batas, minsan ang nagdedemanda o nagsasampa ng kaso ay may tungkuling iwasan ang ilang pinsala. Huwag mong palalain pa ang sitwasyon para sa sarili mo at asahan na makakakuha ka ng mas malaking pera. Makakakuha ka ng mas malaking danyos. May tungkulin kang limitahan ng pinsala sa sarili mo. May tungkulin kang bawasan ng danyos. Natutunan ko ito sa law school at nakikita sa mga alitan sa ari-arian. Kung labag sa batas na sinira ng nangungupa ng kontrata at nagsampa ng kaso ang may-ari, may tungkulin pa rin ng may-ari na maghanap ng bagong nangungupahan. Hindi mo pwedeng pabayaan lang na walang nakatira sa apartment at sabihing nalulugi ka. May tungkulin kang bawasan o limitahan ang danyos mo. Kaya sa madaling salita, sinasabi ni Perry dito na hindi ginawa yun ni Rodriguez. Ikapitong affirmative defense, proximate alternative causation. Ngayon, napag-usapan ko na ito dati. Nakalagay dito at quote, nang anumang pinsala ng nagsasakdal ay hindi direktang dulot ng ginawa o hindi ginawa ni Perry. Ngayon, ang proximate causation, proximate cause,
ay ang paggawa ng isang bagay na talagang naging sanhi ng pinsala. Maaring asahan na ang ginawa mo ay maaring magdulot ng ganitong pinsala. At ang ginawa mo ay naging malaking dahilan kung bakit nangyari ang pinsalang iyon. Ikawalong affirmative defense, laches. Legal term ito. Ang ibig sabihin, halimbawa, may valid claim si Rodriguez. Ang problema ay sa ilalim ng laches, di umano'y naghintay siya ng hindi makatwirang haba ng panahon bago niya isinampa ang kasong ito. At hindi yun patas kay Tyler Perry na dumepensa. Kaya hindi dahil pasuna ang mga claim o masyado ng luma at hindi na maaring isampa ang mga ito. Ang pagkaantala sa pagsasampa ng kaso ay nagdudulot ng hindi patas na kalagayan para sa nasasakdal. Kung papayagan ito ng korte, mukhang kailangan pang ipaliwanag ni Rodriguez kung bakit na yun lang niya isinampa ang claim na ito. At tingnan mo, nabanggit ko na ito dati, baka dahil sa kaso ni Dixon, kaya siya naging komportable na lumantad noon. Isang bagay na dapat pag-isipan. Ikasiyam na affirmative defense. Hindi labis ang asal ni Perry, kaya hindi ito maabot sa pamantayan ng sobrang matindi o lumalampas sa hangganan ng kagandang asal. Anong ibig sabihin nito? Mukhang ito ay ukol sa kaso ng sinadyang emosyonal na pagdurusa. Sa madaling salita, ang sinasabing asal ay hindi umabot sa antas ng sobrang tindi ng asal para mapatunay ang tama ang hablang yon dahil para sa particular na cause of action na yon, ang sinadyang pagpapahirap ng emosyonal na pagdurusa, oo, maaring malawak ang saklaw nito. Oo, maaring sumaklaw ito ng iba't ibang pag-uugali, pero dapat mataas ang pamantayan. Ang tinutukoy mo ay talagang napakasamang pag-uugali. Ikasampung affirmative defense, walang emosyonal na pagdurusa. Babalik tayo sa ideya na hindi napatunayan ng nagrereklamo na may ginawa si Perry na naging dahilan ng kanyang emosyonal na pagdurusa dahil peke at gawa-gawa lang ang mga paratan niya ng pandiligalig at maling gawain. Malinaw na ito ay tungkol sa sinadyang pagdulot ng emosyonal na pagdurusa na reklamo. Ikalabing isang affirmative defense, intensyon. Sige, hindi mo ipagpapatuloy ang reklamo at cause of action dahil hindi umakto si Perry nang may sapat na intensyon o pagkakamali. Tumutukoy ito sa mga elemento ng reklamo, tulad ng malinaw at sinadyang pagdulot ng emosyonal na pagdurusa. Kung may emosyonal na pagdurusa mga naranasan si Rodriguez mula kay Perry, hindi ito sinadya o ginawa ng may layunin o intensyon. Tinutukoy rin nito ang ibang reklamo gaya ng sexual na pag-atake at pananakip na may tiyak na intensyon. Tama ba? Nakasulat sa reklamo, ang mga nasasakdal ay ginawa ang mga nabanggit na kilos ng may mali siya at panlilinlang, na may maling intensyon na saktan ang nagrereklamo at may hindi tama at masamang motibo na umaabot sa antas ng mali siya at sinadyang pagwawalang bahala sa mga karapatan ng nagrereklamo. Nakakatulong din ito para suportahan ng mga parusang danyos. Ikalabindalawa na affirmative defense, pagwawaksi. Sabi ni Perry, hindi na kailangang ituloy ang reklamo dahil kusa namang isinuko ni Rodriguez ang karapatan o pribilehyo. Hindi pa malinaw sa akin kung paano ito naaangkop dito, pero siguro dahil sa paghintay magsampa ng kaso. Karaniwan itong nakikita sa mga kontraktual na hindi pagkakaunawaan, tama ba? May waiver doon, tinatanggap ang panganib. Ikalabintatlong affirmative defense, unclean hands. Sabi ni Perry, hindi dapat tanggapin ang reklamo dahil hindi inosente si Rodriguez sa kasong ito. Hindi dapat magbayad si Perry kung may masamang intensyon si Rodriguez. Narinig mo na ang mga paratang na ito mula kay Perry sa kanyang paunang pahayag. Kaya mukhang doon siya tumutungo. Ikalabing-apat na affirmative defense, due care. Ngayon, sinasasakdal na Perry ay palaging nag-ingat sa lahat ng oras kaugnay ng anumang kilos, asal o iba pang bagay na binanggit sa reklamo ng nagsasakdal. Ngayon, bakit niya sinasabi yon? Si Perry, sa pagkakaintindi ko, ay sinasabi na lahat ng ginawa niya ay maayos at tama. Hindi ito kapabayaan, hindi ito mali. Sinunod ko ang aking tungkulin. Ikalabinlima, affirmative defense, superseding at o intervening causation. Balik tayo sa usapan tungkol sa sanhi. Kaya dito ulit sinasabi ni Perry na ang anumang pinsalang natamo ni Rodriguez ay resulta ng isang intervening o superseding na kilos ng ibang tao, hindi siya. Hindi responsable si Perry kay Rodriguez. Kaya sa pinakamababa, merong paghahati ng responsibilidad sa naging sanhi ng pinsala kay Rodriguez. At nababawasan nito ang legal na pananagutan ni Perry dito na kailangan lang niyang bayaran ng bahagi ng danyos. Ikalabing-anim na affirmative defense, paghahati ng pananagutan sa hindi pinansyal na danyos. Halos pareho rin dito. Ayon sa batas, kung may hatian ng responsibilidad sa isang pagkakamali o pinsalang natamo, ang mga nasasakdal, sige, ay naghahati ng pananagutan pagdating sa pagbabayad ng danyos. Pero sa magkakahiwalay na kapasidad, hindi magkakasama. Ibig sabihin,
Bawat nasasakdal ay mananagot lamang sa danyos na katumbas ng antas ng kanilang pagkakamali. Hindi lahat magbabayad ng $1,000,000, kundi halimbawa 10% o 25% lang. Depende sa laki ng kanilang pagkakamali. Ikalabimpito, positibong depensa, walang pinsala o danyos. Kaya itinatanggi na nasasakdal na si Perry na nagkaroon ng anumang pinsala o danyos ang nagrereklamo. At higit pang itinatanggi ang anumang pananagutan sa nagrereklamo para sa anumang sinasabing pinsala o danyos. Medyo malinaw na yon. Ikalabing-walo, positibong depensa. Ang sinasabing mga pinsala at danyos ng nagrereklamo ay sanhi ng buo o bahagi ng mga dati ng kondisyon o iba pang mga nakatulong o kasabay na kondisyon o salik. Kabilang ang mga pangyayaring naganap bago o pagkatapos ng insidente na naging batayan ng mga paratang sa reklamo ng nagrereklamo. Sa tingin ko, bumabalik ito kapag pinag-uusapan ng PTSD at emotional distress at mental anguish. Hindi kasalanan ni Perry, may ibang dahilan kung bakit ito nangyari. Ikalabinsiyam na positibong depensa, pagpapareserba ng mga karapatan. Ang imbestigasyon ng nasasakdal sa mga paratang na binanggit sa reklamo ng nagrereklamo ay nagpapatuloy pa. Nirereserba na nasasakdal ang karapatang maghay ng dagdag na depensa at hindi binibitawan ang anumang karapatan. Sige, yun ang positibong depensa. Ngayon, lilipat ako sa ibang bahagi ng sagot, ang pahayag ng layunin na ilipat. Gusto ni na Perry at Lionsgate na ilipat ang kaso mula Korte ng California papuntang Korte Federal. Isang estratehiya ito. Ibang jurisdiksyon, maaring mas malawak na hanay ng mga hukom, maaring mas pabor na korte, maaring mas pabor na lugar, maaring mas malaki ang bilang ng mga hurado, o baka mas neutral na lugar pa nga. Maaring sinasabi ni Perry na hindi angkop sa kanyang California dahil nakatira siya sa Georgia. Pero kailangan mong matugunan ang ilang mga tinakailangan doon. Tulad ng halagang pinag-uusapan dito ay lumalagpas sa $1,000. Makukuha mo yon batay sa halaga ng danyos. At tungkol ito sa mga mamamayan ng magkaibang estado tulad ni na Rodriguez ng California at Perry ng Georgia. Sa kaso ni Dixon, iniutos ng hukom na ilipat ang kaso mula California papuntang federal na korte ng Georgia. Ayan, malaki ang naging tugon ni Tyler Perry. Tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari dito. Patuloy naming susubaybayan ito dito sa sidebar. Pero hanggang dito na lang muna kami para sa inyo. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Paki-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o iba pang podcast platforms. Pwede rin kaming panuorin sa Peacock ng NBC, may sidebar episodes din doon. Sundan ako sa X, Instagram at News Nation Show na Jesse Weber Live, Lunes-Biyernes alas 11 ng gabi Eastern. Kita-kits ulit mga kaibigan!